Hilaire, can you just please say good evening back to me? Oh my gosh, maraming salamat po for being here. Bago po tayo mag-continue, I just wanna greet all of us. Happy 40th anniversary. Imagine that. Kasi nag-start po kasi ako 5 years old pa lang. Wow. Hindi. Pero, 40 years, 4 decades, marami po tayong napagdaanan ng mga ups and downs. Kaya, let's try na balikan po natin lahat ng yan ngayong gabi. Kaya, but as with all things, nothing stays the same. Not even me. Kaya, tonight may mga sorpresa po ako para sa inyo. Whew. 40 years. Ready na ba kayo mag-sing along with me? Alam niyo, bago lahat, magpapasalamat ako dahil alam kong marami sa inyong mga lumipad na galing Pasay, charot. Alam ko may mga galing US dito. Mga 7 sila. 7 lang. Mamaya. So, thank you very much. Talagang lumipad pa sila just for tonight. Alam niyo, parang kailan nga lang, na when I can only sing what others requested me to sing. Yan po yung time ko na nagbanda ako. I remember, nung mag-graduate yung ate ko from high school. Andito po si Ate May. Ate May? Ate May? Andito ka ba? Oh, andyan ang ate ko. Andyan ang aking kamag-anak incorporated. You know what? Nung mag-graduate ang ate ko, sabi niya sa parents namin, she wanted to take up music and major sa voice. Both my parents talagang they're musically inclined. Both my parents, ang gaganda ng boses nila. Tapos my dad, he plays piano and all that. Pero ayaw po talaga nila kaming ma-involve sa music. So eto ako, nung nag-graduate na ako ng high school, since ayaw nila, iba po ang tinake up ko. I took up business management. Pero, there was this year, almost last year ko na sa college, nagbanda po ako. At tumatakas ako sa nanay ko dahil they don't want me to be, to be in a band or in the music industry. So, let me see if you'll still remember tong mga songs na to, ng mga late 80s. Ito po yung mga kinakanta ko noon. So, when I was sige, go. So, punta ako ng Manila Hotel. Sino nakakala ng Manila Hotel na top room? Wala na parang. Kakapraso na lang sila. Parang hindi parang, alam mo yun yung parang feeling ko na parang, nagsilisan na sila. Kaya parang iilan na lang po yung pumapalakpak. So nag-top room ako noon. Kasama ko yung Prelude na band. Tapos Intercon, na ngayon ay Juan Ayala na. Right? Diyan kami pumapwesto. Tapos, nung time na yun, daming mga songs na nakakatuwang kantahin sa banda. Katulad po nitong try ba natin to? So, welcome to my banda days. Kunwari, nasa top room ako. Yan. Try ba natin to, senyor? Okay, let's go. Tingnan ko kung ma-recognize nyo to. Parang talagang, bakit gano'n mga nawawala na, Pero at least, nandiyan pa yung Manila Hotel. Pero anyway, so nasa Mandarin ako noon. So, may ganyan. Tapos nasa parang tissue, nire-request. I cannot remember the song anymore. Then I opened it, meron namang laman. Pero hindi ko talaga malilimutan yung laman. 10 piso. I am not kidding. Brown. Hindi ba brown ang 10 piso noon? Diba? So, yun na lang, alalahanin ko na lang yung 10 piso na yun. Ang request po na nagbigay ng 10 piso ay, promises. Basha! So, nung nilabas ko na tong album na to, so of course I have to promote it, ganyan.
Pero siguro hindi pa ganun ka-visible yung presence ko o yung mukha ko sa television. Nung time na yon, kahit may album na ako, yan yung very first album ko. Ang title ng album was More Than I Should. So, kahit yan na nga, may album na ako, namamalengke pa rin ako sa Guadalupe Market. Totoo po yan, totoo yan. So one time, tapos na akong mamalengke sa Guadalupe. So, meron doon jeep na pababa na going back to JP Rizal. Doon lang ako sa JP Rizal sa Makati nakatira that time. So, nakatay ako ganyan. I was waiting for a jeep, ano. Tapos, may mama. Alam mo yun, usual. Siyempre, Guadalupe. Tapos yung mama, naglalakad siya naka-short. Tapos, nakataas yung t-shirt, labas yung tiyan niya. Tapos naglalakad siya, like, lumakad siya sa harapan ko. Kinakanta niya yung kanta na to. Sabi ko, oh my gosh, na-recognize niya ba ako? Alam mo yun, syempre, di ba, parang, di ba, somehow, di ba, artista ka na, di ba? Tapos, meron akong dalang bayong. That's the truth. So anyway, was he teasing me? That's what's in my mind. Ano? Tinutokso niya ba ako na kinakanta niya yung kanta ko? Tapos, lumagpas na siya, and he kept on singing that song. And this is the song that I'm talking about. Feeling ko lang, na pang bold films siguro ko. Kaya siguro hindi nila maano. Anyway, so, eto yung pinili ko dun sa mga napakaraming mga pelikula na kinantahan ko na ng movie themes. Katulad po nito. O baka mo kaya ayaw mo aminin. And movie star din naman ako, kahit hindi niyo ako nakikita. Wala nga lang acting na involved. Dahil po, ako ang kumakanta ng mga theme songs, ng mga teleserye, at saka mga movies. Marami po sila, marami na akong nagawang mga... and then, matagal kami doon. Hanggang sa 2012, nakabalik sila dito. So, syempre medyo lumaki na sila. And then, we visited our old house. They went to their, old room. And then sabi nila, wow, how come it's this small? Di ba minsan ganun, parang ang liit pala nitong kwarto na to. Pero when you were young, parang napakalaki ng isang lugar, di ba? It seems so big, everything, parang lahat yan, parang napakalaki for you. But when you are a little older, parang maliit na ang mga bagay. That moment, I realized na ang bilis pala talaga ng panahon. Ang bilis ng takbo ng mga taon. The kids, my daughters, are both grown up. They have their own families. And I actually have 6 grandchildren from them. Ganon kabilis ang buhay. Yung mga tao sa buhay natin, minsan may mga taong nag-i-stay, may mga taong dumadaan talaga. Mayroong mga dumadaan lang. Sometimes the people we love have to take the road ahead of us. Kaya as much as we can, let's make the most of our time now with them. Marami tayong mga kaibigan na mga, thank you, alam mo na mga nawala. Tapos syempre isipin mo, parang wait, essential pa ba ako? Tayo kaming mga entertainers. Nung time na yon, bukod sa karoon ng pandemic, may mga napagdaanan din akong sa buhay na, mga medical problems. Nung time na yun, siguro alam niyo na naman siguro yung nangyari, yung nagkasakit na nga ako. Actually, kami dalawa ng husband ko. Tapos, ang naging damage ng illness na yon was hearing loss, tapos yung vestibular disorder, yung nahihilo, and yung vision naming mag-asawa, gumagalaw. It's really difficult. Ngayon na lang ako nakakapag-heals ulit. Before nang talagang matutumba ako. So, ganun kalala na akala ko, sinabi ko nga sa sarili ko na ayoko nang kumanta because I cannot even hear my voice. Bukod doon, merong tinnitus, yung continuous ringing in the ear. That one talaga,
Ay, wow. Yun talaga yung I wanna say, nakakabaliw. Yung tinnitus na, merong siyang ringing na forever na siyang nandyan. Imagine that na parang, kailan tumatatanggal, pero hindi. Andyan pa rin siya. Naging kasama ko na siya. Kaya naisip ko tong song na to eh. Itong gagawin ko na song na to. Kasi, pareho yung kwento nitong kanta na to, no? Na pwede kang mabaliw because of, unfortunate event. So, eto nga yun. Ito yung naisip ko na the best kong kantahin. And I've been wanting to sing this song. I just couldn't find the right time. Pero I believe, eto na yun. This is Vincent.